The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na sinamahan ng kanyang bunsong kapatid para magpatuli sa probinsya, kung saan ang bagong manunuli ay tila nababalot ng misteryo. Ako si Julian at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Sakto kasing bakasyon nun at naisipan naming magkakapatid na isama sa probinsya ang aming bunsong kapatid dahil saktong siya ay tutuliin na. Lahat kasi kaming lalaki ay sa probinsya nagpatuli. Nauna ang panganay naming kuya at sumunod ako sa mga sumunod na taon. Ngayong nasa tamang edad na ang aming bunso, ay doon namin naisipan na siya din ay dapat sa probinsya magpapatuli. Mabait at malinis kasi ang gumawa sa aming albularyo noon. Ngunit halatang nag-aalangan ang aming bunso na si Ben. Mas gusto daw niya sanang sa ospital magpatuli at hindi sa tuli sa pukpok tulad namin. Sinabi naming para sa tradisyon lang dahil dumaan pa din kami sa ospital para ipa-check up ang tuli namin noon matapos ang ilang araw. Medyo nakampante si Ben nung sinabi naming sasamahan namin siya sa ospital pagkatapos ng pukpok para ipatingin sa doktor kung mali ang pagkakagawa sa kanya. Ngunit ako naman ang nag-alala nang malamang wala ang dating albularyong tumuli sa amin noon. Ang bagong manunuli ay si Mang Berto at misteryoso daw ito dahil walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Bigla na lang daw itong sumulpot nung saktong nawala ang dati naming albularyo. May bali-balita pa na konektado daw ito sa mga napapabalitang pagkamatay sa amin. May mga binata daw kasing namamatay matapos magpatuli at natatagpo ang nakahilata ang mga ito na dinudugo ang mga parteng tinuli. Ngunit ayon sa mga investigasyon ay hindi naman daw iyon dahil na maga o na impeksyon ang tinuli sa kanila. Gayunpaman ay natakot pa din si Ben at nag-alangan na magpatuli sa matanda. Ngunit naisip kong ligtas naman sa kanya dahil ayon sa magulang ng namatay ay may komplikasyon sa pag-iisip ng bata ilang araw bago ito pumanaw. Posible daw na may sakit na ito bago pa magpatuli at hindi naman konektado iyon sa ginawa ni Mang Berto dahil pinatingin din nila sa ospital ang pagtuli sa lalaki. Pinaliwanag ko ito kay Ben at pinangako ang sasamahan ko naman siya kapag siya ay tinuli na. Nung mismong araw na ng tuli ni Ben ay napansin kong madami ding nakapila dahil ito ang nakasanayang gawi sa probinsya. Nabawasan ng pag-alala ko dahil alam kong wala namang tatangkaing masama si Mang Berto kung sakali, lalo na't madaming tao sa paligid. Napansin kong may pinainom munang pampatapang di umano si Mang Berto sa mga tutuliin bago siya pumukpok gamit ang isang matalim na kutsilyo. Pinapanguya din sila ng dahon ng bayabas tulad ng ginawa sa amin noon. Bago pa sumalang si Ben ay nanginginig na siya. Nang makita ni Ben ang dugoang kutsilyo ay humiling pa ito ng dagdag na pampatapang. Nag-alangan si Mang Berto ngunit ako ay nakiusap para mas lalong kayanin ni Ben ang pagharap sa kanyang tuli. Nang matapos ay agad kaming umuwi at nagpahinga na ang bunso. Pagdating sa bahay ay wala namang ibang ininda si Ben bukod sa sakit ng sugat sa tuli. Inalok ko kung gusto ba niyang dalhin ko siya sa ospital para ipatingin ang tuli sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang ipagyabang na nagawa niya ang tradisyon namin.
Ngunit nagulat kami nang mabalita ang isa sa mga kasabay ni Ben ay biglang tumumba sa bahay matapos di umanong magpatuli. Agad itong dinala sa ospital, ngunit binawian na agad ito ng buhay. Hinihintay pa ang resulta ng dahilan, ngunit nagtago na agad si Mang Berto. Agad na nangilabot sa takot ang aming bunso at nagpadala din agad sa ospital upang ipaayos ang tuling ginawa sa kanya sa takot na konektado ito sa pagkamatay ng kanyang kasabay. Habang nasa ospital ay nakita namin ang ibang kasabay sa tulian at nagkwento sila. Napansin daw nilang laging nagtitimpla ng kakaibang mga langis si Mang Berto. Pag daw tinatanong nila ito, ay ito daw ang pampatapang na pinapainom niya sa mga tinutuli. Habang nagkukwento sila, ay saktong dumating na ang doktor at nagpaliwanag. Nadiskubring may natagpo ang lason sa mga uminom ng pampatapang at malamang daw ay may inahalo dito si Mang Berto. Lumabas din sa otopsiya nung unang biktima na may parehong lason ito na nagdulot ng panghihina nito kaya ito pumanaw. Agad na pinuntahan ng mga tao si Mang Berto at hinanap sa kanyang tinitirhan. Doon nahanap ang ebidensya ng lason at nadiskubre ang isang aklat na pamana pa ng dati naming albularyo. Ang huling bili na nakalagay doon ay huwag daw doblehin ang bigay ng pampatapang. Doon namin napagtanto na malamang ay ilang taon nang gawi ng mga nagpapatuli ang pagpapainom ng lason, ngunit si Mang Berto lang ang sumang-ayon na magbigay ng pangalawang beses kaya may mga nabiktima ito ng panlalason. Agad kong hinanap si Mang Berto kasama ang mga magulang ng mga tinuli at nabugbog ito dahil sa kanyang ginawa. Medyo naawa ako dahil wala naman palang intensyong masama ang matanda at sadyang hindi lang nito nasunod ang tamang pagpapainom sa mga tinutuli. Ngunit kailangan pa din niyang makulong dahil naghahalo siya ng mapanganib na lason sa mga kabataan. Doon na din nagbago ang tingin namin sa aming dating tradisyon na mas mabuting sa mga profesional na doktor pumunta at hindi sa paniniwala ng matatanda. Ilang taon na ang lumipas at tumatak na sa amin na mas nararapat na iwasan ang mga dating nakasanayan, lalo na kung may dulot itong kapahamakan. Tulad ng naging karanasan namin sa tuli ni Bunso.